Ang mag-asawang Mario Bresci o Mar at Daniela Fumagalli ay nakatira sa Gisate sa Milan, Italy. Si Mar ay nagtatrabaho sa warehouse samantalang si Daniela naman ay isang biomedical engineer. Taong 2003 sila ikinasal at taong 2008, isinilang ni Daniela ang kambal nila na anak na sina Helena at Diego. Ayon sa mga nakakilala sa kanila, sila ay huwarang pamilya at madalas na magkakasama. Masaya sila naglalakbay sa iba't ibang lugar at mahilig din sila sa sports at mag-adventure. Katunayan ng nangyaring kasong ito, si Daniela ay manager ng isang sports club. Si Helena ay magaling sa skating at si Diego naman ay mahilig sa soccer. Maraming trophy si Diego mula sa pagkapanalo ng maraming kompetisyon kasama ng kanyang team. Bumili ang mag-asawang Mar at Daniela ng bahay malapit sa bundok dahil mahilig din silang mag-hiking sa buong rehiyon at para mas lalo pa silang mapalapit sa kalikasan. Gayunpaman sa kabila ng pagkakaisa ng pamilya, taong 2020 nagsimulang magkaroon ng problema ang mag-asawa sa kanilang pagsasama. Ayon sa mga taong malalapit sa mag-asawa, hindi na naging maganda ang kanilang relasyon sa loob ng ilang taon. May isang kaibigan din si Daniela na sinabihan niya na iba na ang nararamdaman niya kay Mar. Nag-iba na ang tingin niya sa mister, hindi na katulad nung dati. Mas lumala ang kanilang pagsasama nung nagdeklara ang gobyerno ng lockdown dahil sa COVID. Ang mag-asawa ay kailangang gumugol ng mas maraming oras na magkasama at hindi maaring lumabas. Kaya naman nagdulot yun ng mas matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bilang resulta, humiling na ng divorce si Daniela. Kailanman ay hindi bayolenteng tao si Mar. Katunayan ay maraming nagsasabi na napakakalmado niyang tao. At ang lahat ng nakakakilala kay Mar ay sinasabi na siya ay napakadakilang ama. Kaya naman walang mag-aakala sa mangyayari. Noong sinabi ni Daniela kay Mar na gusto na niya makipag-divorce, sinabi niya na wala siyang pagtutol at sinabing sang-ayon siya sa lahat. Nagkasundo silang dalawa sa joint custody ng mga bata at ang hatian ng kanilang mga ari-arian. Napagpasyahan din nilang ipagpatuloy ang pagsasama hanggang sa matapos ang divorce. Dahil nagkasundo na sila sa lahat, naging mabilis at maayos ang proseso ng divorce. Ngunit hindi lubos akalain ni Daniela na sa likod ng kalmadong pag-uugali ni Mar, maitinatago pala itong malalim na sama ng loob at galit. Kahit na hindi ipinapakita ni Mar, may malaking galit at hinanakit pala siya kay Daniela at sinisi niya ito sa pagkasira ng kanilang pamilya. Doon na siya nagsimulang mag-isip ng paraan para makaganti at ginawa niya ito sa pinakamasamang posibleng paraan. Noong June 2020, nagplano si Mar na magbakasyon sa kanilang bahay na binili malapit sa bundok kasama ang dalawang anak. Noong una ang plano ay sasama din si Daniela, pero dahil may sakit ang kanyang mga magulang, mas pinili niyang huwag nang sumama. Sa mga unang araw ay nakatuon sa pag-enjoy ang mag-ama sa mga bundok at paggawa ng iba't ibang aktibidad ng magkasama. Araw-araw din na tinatawagan ni Daniela ang mga anak para kamustahin at para mag-good night sa kanila. June 26, 2020 at Linggo. Pagkabalik nila sa kanilang bahay, naglaro muna saglit ang mga bata sa garden at pumasok din, ayon sa mga kapitbahay na nakakita sa kanila. Nung araw na yon ay hindi nakausap ni Daniela ang kanyang mga anak. Makailang beses niyang sinubukan na tawagan ng mga bata pero wala sa mga tawag niya ang sinagot. Noong una ay hindi pa siya nag-aalala, inisip na lamang niya na baka abala lamang sa paglalaro ang kambal at nagsasaya. Kaya hindi nila nasagot ang kanyang tawag. Pagkagising ni Daniela kinabukasan ay nakita niya na maraming messages si Mar sa kanya na isinend ng 3:00 ng madaling araw na nagpasindak sa kanya. Sa mga messages na yon, sinabi ni Mar na hindi na niya makikita ang mga bata at mamumuhay na lamang siya ng mag-isa. Sinabi pa ni Mar kay Daniela na i-check niya ang kanyang email dahil may mga messages pa siya doon. Sa email ay binigyang diin ni Mar na hindi siya pumayag sa hiwalayan at inakusahan si Daniela ng pagsira sa kanilang pamilya. Sa huling parte ng email, sinabi ni Mar, "By now, I have probably already taken my life and the lives of our children, and all of this is your fault." Sobrang kinabahan si Daniela sa nabasang email, kaya sinubukan niyang tawagan ng mga anak at si Mar. Pero hindi niya ulit makontak dahil nakapatay ang kanilang mga telepono.
Kasunod nun ay hindi na nagdalawang isip pa si Daniela na puntahan ang kanilang bahay kung nasaan ang kanyang mga anak at si Mar. Alas 7 pa lang yun ng umaga ng June 27, 2020. Gustong maniwala ni Daniela na isang malupit na biro lamang yun. At pagdating niya ng kanilang bahay ay makikita niya ang kanyang kabal na nakangiti at naglalaro. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi lamang isang malupit na biro ang kanyang madadatnan. Pagpasok niya sa bahay ay may nangyaring kakilakilabot. Sina Diego at Helena na parehong 12 taong gulang ay wala ng buhay sa kama. Ang kama na dati nilang gamit ni Mar ay ang siyang ginamit na huling lugar ng kanilang mga anak. Ang mga taong pinakamamahal at ang pinakaimportante sa buhay na Daniela ay kailanman hindi na niya makikita at makakasama. Niyakap sila ni Daniela habang sinisigaw ang kanilang mga pangalan, sa pag-asang magigising sila pero huli na ang lahat. Napakalakas ng sigaw ni Daniela na siyang umalerto sa kanilang mga kapitbahay, na sumugod sa bahay upang tingnan kung ano ang nangyayari. Natagpuan nila si Daniela na naglulupasay sa kakaiyak dahil ang kanyang mga anak ay hindi na humihinga. Kaagad silang tumawag sa mga pulis. Pagkarating ng emergency team, ang tanging bagay na nagawa nila ay kumpirmahin ang pagkamatay ni Helena at Diego. Kahit na nanginginig pa si Daniela, nagawa pa niya maipaliwanag sa mga pulis ang nangyari. Ikinuwento niya ang oras na kasama ng kanyang dating asawa ang mga anak at ang kanyang mga pagtatangka na tawagan sila. Ipinakita din niya sa kanila ang mga text messages at email na isinend ni Mar sa kanya noong nakaraang gabi. Kinuha ni Mar ang buhay ng kanyang sariling mga anak upang makaganti kay Daniela dahil sa divorce. Pero nasaan si Mar? Hindi siya nakita sa loob ng bahay o sa paligid ng kapitbahayan. Kaya bilang resulta nag-issue ng mga pulis ng search at capture order para kay Mar. Maraming nag-isip na siya ay nag-cross ng border at pumunta sa ibang bansa. Pero ang katotohanan ay hindi pa nakakalayo si Mar. Hapon ng parehong araw, nakita ng mga pulis ang sasakyan ni Mar na nakapark malapit sa tulay ng Victoria. Ang lugar ay kilala dahil maraming tao ang pumupunta doon upang kitilin ang kanilang sariling buhay. Kaya naman ipinagpalagay na ng mga pulis na tumalon sa tulay si Mar, at talaga naman na yun nga ang kanyang ginawa. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan ang katawan ni Mar sa ilalim ng tulay. Ayon sa investigasyon, matapos kitilin ang buhay ng kanyang mga anak at bago kitilin ang sariling buhay, nag-post muna si Mar ng larawan sa kanyang Instagram na kuha noong huling outing niya kasama ang mga bata. Ayon sa mga media sa Italy, yun ang pinakahuling selfie ng masayang pamilya. Habang isinagawa ang autopsy sa mga bangkay ni Helena at Diego, nalaman na ang ikinamatay ng dalawa ay suffocation habang sila ay natutulog. Yun ay nangyari gabi ng June 26. Ayon sa kapitbahay ng pamilya, bandang alas 3 ng madaling araw, nagising siya matapos makarinig ng ingay na nagmumula sa bahay ni Mar. Ayon sa kanya, hindi niya matukoy kung ano nga bang nagiging sanhi ng tunog. Ang krimen ay gumulat sa maliit na komunidad at sa kabuuan ng Italy. Naganap ang libing ni Helena at Diego noong July 4 na dinaluhan ng daan-daang katao. Wala namang impormasyon tungkol sa libing ni Mar. Ayon kay Daniela, hindi niya maipaliwanag ang sakit na nadarama at hindi niya alam kung paano siya mabubuhay nang wala ang kanyang mga anak. Ang pamilya ni Mar at mga kaibigan ay hindi rin maunawaan kung paano niya nagawa ang gayong krimen. Dahil nakikita siya ng lahat na mabait, walang kaaway at napakahuwarang ama. Kahit si Daniela ay sinabi na muhusay na ama si Mar at kung naghihinala siya, hindi niya iiwan ang kanyang mga anak sa kanya ng mag-isa. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!